Alright, what's going on guys? Nandito na naman tayo mga kaibigan. Reactionan video na naman tayo. Dito sa nagtitrending ngayon na talaga namang pinapanood ng mga OFW na ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito na, Makagago versus Norman Mangusin o aka FLM Mangusin, Kulangot, Boy Kulangot. Ito na mga kaibigan, Kulaong pala, Kulaong. Okay, ito na mga kaibigan. Episode 2, Norman Mangusin versus Makagago. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today's the day kung saan finally atin na matutunghayan the biggest sinungaling sa balat ng social media. The biggest, taong pinakamayaman. Ang taong may bilyon pera na ipinantulong lang sa sanlibutan dahil napakayaman niya. Ako, sumikat ako dahil bilyon-bilyon ang inubos ko para sagipin yung Pilipino, lalo na nung COVID. The biggest! Marcos daw siya. Pero ba't ganon? Ang layo ng itsura niya sa mga Marcos. Ang tatay ko po ay si P. Marcos. P. Pake. Pacifico. Edralin Marcos. Salita pa. Kapatid ni BBM, ano? Kapatid sa labas. Talaga naman ito si Kulaong ay puro kasinungalingan. Alam na. Okay, continue lang mga kaibigan. Ang daming na-scam nito. Ang daming nabudol. Halos lahat ng mga OFW na paniwala nito na anak siya, okay, ng dating Pangulong Marcos. Kapatid ni BBM. Kapatid ni Amy Marcos. Continue lang Makagago. Abangan natin ang mga padali ni Makagago. Kasi nga mga kaibigan, marami ang nakaabang kung talagang itong si Mangusin ay mapapakulong ni Makagago. Okay? Continue. Palang kanal na eh. The biggest Kulaong. Ang pinakamalaking kahihingan sa balat ng social media. Ang taong pinakaduwag sa lahat. Nagkaso na lang dahil sa pagkasunog. Pero hindi daw siya pikon at wala daw kasuhan. Pero nagkaso siya, pero hindi daw siya pikon at wala daw kasuhan. Pumirma ka. Walang dimandahan. Walang dimandahan, di ba? Di ba matapang ka naman? Yung tunay na matapang, dapat ganun. Napansin ko lang dito sa video ni Makagago, wala yung intro na, palakpakan, ang putang inang yan. Nawala, kasi nga, counted yun sa ano eh. Okay, continue. Kaso eh. Okay, continue lang ha. Walang dimandahan. Pero nagkaso siya. Indikasyon, natalo na siya. Finish line, mga kahombre ko. Galingan mo pa, putang ina mo! Susuko na ako sa'yo! Norman, kuskusin, palakpakan sa ulo, ang putang inang yan. San Pablo, eh. Woo! Okay. Demonyo! Sa last video mga kahombre ko ay tinalakay natin ang sari-saring mga kahambugan ni Norman Gusgusin at ang pagsisimula na nitong magbago at paawa sa social media niya. Siyempre, marami rin tayong mga online palimos, dami nagpapalipad eh. Kay Norman Mangusin. Naging ka-interview nitong mga nakaraan, mga kahombre ko. Si Yamatan ay isang kilalang former secretary ni Norman Gusgusin. Nakasakasama nito simula noong nag-humanitarian pa sila. Ina mo! Makikita mo kung sino kinala ko. Ina mo! Ina mo! Nang kumalas at nagkaroon ng alitan si Gusgusin at Yama, nagawang kumalat ang mga wiretap conversation nito sa iba't ibang mga tao online. Ina naman eh. Pagagalitin niyo na naman ako eh. Minsan lang akong galit sa buhay. Ina, nakakulong ako rito! Sino may kasalanan? Ako? Kasalanan niyo! Alam niyo ba na buhay ko na nakasalanan yan? Putang ina, yung ginto-ginto na yan, kapag nanaman niya, ano mangyayari sa palagay? Nanay niya, minumura niya. Ibang klase mga kaibigan ha. Talaga naman yung Kulaong na ito. Nanay mo, mumurahin mo. Huwag naman ganon. Dami na nanonood sa iyo eh. Kayang depensahan? Yan lang ang may sabi niyan.
Si Mary Ann, walang ibang tao akong kausap kundi si Mary Ann. Tapos na sana yung issue mo na Norman Mangusing, kung pinadalan mo na ng pera ng 2 milyon yung nasa Italy na Norman Mangusing na sumira sa'yo at gusto niyang umuwi. Yun ang paasikaso mo. Ina naman. Ito mga kaibigan, marami pa rin mga OFW ang naniniwala dito. Naka-close ang isipan nila na naniniwala nga na itong si Mangusing ay anak ng Trinulario. Okay? Trinulario, anak ni Marcos, dahil pira. Kaya hanggang ngayon, ay nabubudol pa rin talaga sila nito. Okay, continue lang ha. Huwag mo ay daldal. Sige, dumaldal ka pa, hindi na kita kakausapin hanggang sa mamatay ako. Nako, anak. O sige, magsalita ka pa. Hindi ka kita kakausapin hanggang sa mamatay ako. Mas mamatabisin ko pang mamatay. Pascal. Barado ang utak nyo eh. Dapat di ba ikwento yung ginto na yan? Ingatan mo lang. O, ibaba mo na. Huwag mo na akong kausapin hanggang sa mamatay ako. Mas mamatabisin ko na. Kung ano yung nandiyan dyan, hindi nyo dapat pasinawin yan. Pinagtatanggol nyo pa, putang ina! O, kakausapin ko, tatanong ko. Ako magpapatay dyan. Ng butas yung kapatid. Nasa kulungan niya, may cellphone. Ganyan. Okay? Ang nangyayari sa kulungan ng Pilipinas, mga kaibigan, ha? May cellphone. Basta't may pera ka, may cellphone ka. Alam na. Ayan o. Kitang-kita naman ang ebidensya. Nakakatawag sa nanay, may cellphone gamit. Nakaka-live gamit ay cellphone. Sa kulungan yan. Bansang Pilipinas. Payaman na. Kasi nga, mga kaibigan, kaya nasabing payaman na ang bansang Pilipinas. Nahuhuli na yung mga kurakot, makukulong na nga yata daw eh. Sabi ni PBBM. Ano ba yan? Dito nga tayo, continue lang tayo kay Norman Mangusing. Hindi ko yung kapatid. Dito naman nasaad ni Gusgusin na totoo ang wiretap na kinakalat niya at pag namatay si Yama ay hindi niya ito kagagawan. Pero mo nasira pangalan ko. Lalo na dyan sa balye ng tayuktok na yan, yung kay Yama John Chotan na yan. Ang daming binudol niya na sobra. Ang dami rin ninakaw sa akin yan. Kala ko mahal na mahal nyo ang isa't isa. Loyal sa isa't isa. Ngayon, titirahan na kayo. Sobra. Tapos yung mga private na conversation sa cellphone ko, dahil hawak-hawak niya, pinagbili niya sa mga basher ko, sa mga kalabang ko. Puta, ang daming nadamay doon. Yung Sinungaling si Gusgusin. Mga sekretary ng DILG ngayon, yung iba nasa PNP ngayon, mga general na, nadamay sa katarantaduhan yan, ng hayop na yan. Kaya pag namatay yan, hindi ko kasalanan, maraming pumatay dyan. Ngunit mga kahombre ko, nung ating ni-resurface itong mga wiretap conversations nila na available online, mga kahombre ko, okay? Online. Yama. Boss. I-connect. Hindi ako makatawag kay Bernard. Naka-block tong number na to. I-connect mo ako sa kanya ngayon. Buto si Bernard. Bernard. Narinig mo ako, pare? Pare naman, lalabas na ako. Okay na lahat ng kaso ko. Magde-bail na ako. Wala akong kapera-pera dito. Nahihirapan ako, pare. Okay na nilakad na niya lahat. I'm good to go. Pare, kung si Tony, bubuhol mo yan eh. Pare naman, ako yung kaibigan mo eh. Ikaw nga kaibigan ko, pre. Alam ko, pero wala rin akong pera ngayon. Pare, lalabas na ako, good to go na. Hindi ako makalabas, wala akong pambildo sa isang kaso ko, pare. Pare, ang dami ko yung cellphone ko, pinapapatutang ko, makalkal nila, kaya pinakukuha ko kay Johnny, nakutangan ko ng 265,000. Sino pinapapatutang ko, kalkalin nila, pare. Trilionaryo, ganyan pira. Pinapasinungalingan na lahat ni attorney na hindi drug lord yung aking pinanser. Pare, naiintindihan kita. Alam ko, pare, kapatid mo ko, hindi mo lang ako kaibigan, kapatid mo ko. Ba't yung sasabihin mo kay attorney Vestido na si Tony ang tanongin, ano ba si Tony? Tao lang natin yun. Hindi natin siya kaibigan, tauhan natin siya. Tayo magkaibigan, tayo magkapatid. Lahat ng laban. Ang klase mong budol ito si Norman. Sisigawan ka nito, mumura-murahin ka. Basta, para ikaw ay mangingibabaw yung boses niya. Papahiyain ka nito sa live. Ganon tirada nito pag nambudol. Pan mo, hindi kita iniwan. Bakit mo iwan? Alam mo ba, para makatawag lang ako ngayon, kailangan ko ng 10,000 para makatawag ng 15 minutes. Ganyan kahigrat yung inaabot ko. Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Itinanggi po ito ni Norman Gusgusin. Kamakailan lang yun. Sabi ni Lay Ramos, tunay po ba yung mga evidence niya, sir? Pambihira.
Yan ay fake news. Yung mga evidence na yan, inilabas na lahat sa korte dati yan. Fake news. Oo. Yung mga voice recording, puro fake news. Oo. Boses na boses mo, fake news. Hindi na may pananay ko. Gago po tayo na ito, makagago na to. Gagawa ka lang ng fake news. Minumura mo ang nanay mo, talagang pangit pakinggan. Kinang-ina mo, asa ng source niyan? Kinang-ina mo, makagago. AI yan, tanga. 8 taon na nakalipas sa issue na yan. Hanggang ngayon, buhay pa, bobo. At kamakailan lang din, matapos po niyang itanggi, namin niya naman at sinabi niyang pagpag daw ito. Alam mo, si Bakagago, huli na. Okay? Yung mga yan, nilabas na ng mga basher ko yan. Dati pa, 2020 pa. Nilabas na ng mga basher yan. Si ibig sabihin, si Bakagago, kalkal basura. Okay ng ina mo. Kalkal basura ka. Ay, kumakain pala ng pagpag yan. Pagpag ang kinakain. Wala na mga tauhan ni Mang Hussein, naubos na. Bumaliktad na lahat. Kasi nga, na-realize nila sa sarili nila, mga kaibigan, na-scam sila nito. Nasa kulungan, nanguliktad ng kapirahan, 1 milyong kabang bigas, pamigay. Matindi, mga kaibigan, ang dami ng bigay, mga OFW. 1 milyong kabang bigas. Break record nga, mga kaibigan, Kaya lang, hindi natuloy. Continue lang. Kaya nakala ko ba mayaman, puta, kinakain pala nitong hindorotot na gagot to, pagpag. Yung yung voice recording na, hindi, naniningil ka siguro kay Bernard. Tinreway ko yun Alam mo naman, 400 billion na utang sa akin nun. Sabi ko, pare, padala mo na ako kahit 300. Kailangan ko pang pumunta rito sa Inidoro para, kasi doon sa may Inidoro, may butas di ba patago yung cellphone? Doon ka magse-cellphone ko sa Abay Signal. Siyempre, itong tarantado yung yaman, ni-record yun. Di ba? Umamin, mga kaibigan. Yan ang ini-AI. Sabi mo AI kanina. Bakit ka umaamin na may gamit ka cellphone? Ulitin natin. Namin niya naman at sinabi niyang pagpag daw ito. Alam mo, si Bakagago, huli na. Okay? Yung mga yan, nilabas na ng mga basher ko yan. Dati pa, 2020 pa. Nilabas na ng mga basher yan. Si ibig sabihin, si Bakagago, kalkal basura. Hindi ka na magtawa. Okay ng ina mo. Kalkal basura ka. Ay, kumakain pala ng pagpag yan. Pagpag ang kinakain, nakala ko ba mayaman, puta, kinakain pala nitong hindorotot na gagot to, pagpag. Yung yung voice recording na, hindi, naniningil ka siguro kay Bernard. Tinreway ko yun Alam mo naman, 400 billion na utang sa akin nun. Sabi ko, pare, padala mo na ako kahit 300. Kailangan ko pang pumunta rito sa Inidoro para, kasi doon sa may Inidoro, may butas di ba patago yung cellphone? Doon ka magse-cellphone ko sa Abay Signal. Siyempre, mga kaibigan, narinig natin na talaga naman ang cellphone sa kulungan ay talagang tuloy. Basta't may pera. Alam na, marami na nakapanood dito sa online. Bakit gano'n? Siyempre, magtataka ang mga Pilipino nito. Bakit nakagamit ng cellphone ng mga kulongers? Tulad dito, ni Kulaong. Continue lang. Tarantado yung yaman, ni-record yun. Di ba? So, pinagdugtong-dugtong nila. Hindi naman yun yung buong video Pare, hindi na ako makakatulog. Kailangan ko na magbayad bukas. Siyempre, iniisip ko rin, lalaya ako. Hindi ko pala ako makakalaya. Ginawang issue. Nari ka sa mga pulis kasi umaamin ka na may cellphone ka. Kinatkat nung Yama dahil inaway ko dati yung Yama. Pero nagsisi naman na, nasa akin na. Lumang issue na yun. Oo. Natatawa ko rito, dilabas. Di po, kinang ina mo, kumakain ka pala ng pagpag. Poke ng ina mo, yung issue mo na yan, matagal ng issue yan, 2020 pa. At hindi nakaporma yan. Ngayon, binubuhay mo, poke ng ina mo, di kumakain ka ng basura. Yang mga pinakikita mo, puro recycle. So ano ba talaga ang totoo? AI, pagpag, recycle, ano bang tawag dyan?
Pakipaliwanag nga. Grabe. Mga kahombre ko, Commercial. Okay, continue lang skip natin. Yan, continue lang. yun lang ang mahalaga. Dapat tama po siya sa lahat ng pagkakataon. Wag mong pakialaman ng buhay ko at wag ka nang makikisaw-saw sa buhay ko. Wala tayong pag-uusapan. Okay, nam. Pag may napahamak, ito tanda mo, pag may napahamak, putang Jose Marie Culaong Mangusin. Norman F.L. Mangusin. Okay, magkapatid mga kaibigan, magkamuka, talagang masasabi mong sila ay parang kambal. Okay, pero talagang panganay ito. Ito kasunod, okay? ino mo. Pag may napahamak, ba't ako tinitigil mo? Pag may napahamak, tandaan mo yan, pag may napahamak lang dahil sa kaguluhan mo. Ako, isisising mo lahat sa akin. Tigilan mo ako. Putang ina mo. Putang ina mo ka. Ulitin siya, putang ina mo ka. Inumura ang kapatid, ano? Nakangiti pa, oh. Habang inumura niya, nakangiti siya. Ulitin ko sa'yo yan. Putang ina mo. Akong ginagawa. Yama, ibaba mo na, putang ina mo. Ayaw na kung nakakausap at ayaw ko na marinig ang pangalan mo. Saan kay si Yama? Hindi ko na ako papanood yun. Loyalist dati yun. Ngayon, wala na. Tablado na. Mula ngayon, tapos lahat natin. Tapusin mo. Putang ina mo. May nabaltaan ako, ginawa mo, narinig ko, pangalan ko, ilinawit mo sa kahit anong katarantaduhan mo, putang ina mo, ipakaka natin. Hindi pa yamin mo, takot ko sa'yo. Sa live ni Gusgusin, in-express rin ito ang mga sari-saring package na dumadating sa kanyang bahay, mga kahombre ko. Sabi ni Doc Codisal, Idol, de kalidad, grabe yung ginawa nila sa akin. Pinag-deliver nila ako ng ataol sa BF. Narga la motor, dinamay pa nila kami, mga maliliit na trabador. Grabe, Idol FLM. Walang iya talaga pala to. Partner, may nagpa-deliver ng ataol daw. Doon. May message ka. Ayun, nag-chat yung Grab driver, kawawa naman to Mga kahombre ko, halata naman na pinagtitripan lang siya nitong nag-comment na ito. Kasi obviously, mga kahombre ko, kasya po ba? At dahil sabi niya siya ay isang rider, kaya ba ng isang rider na mag-deliver ng isang buong kabaong? Siyempre, Kulaong talaga naman. hindi. Marahil sa marahil, mga kahombre ko, ito po'y malaking kasinungalingan na naman. Kasi hindi na po niya talaga alam kung papaano at kung saan kukuha ng simpatsya. Knowing na kailangan niya na daw magbago kasi babalik na siya ulit sa pag-humanitarian, mga kahombre ko. Sisimulan na huuli natin, bago magpasko, yung series of humanitarian natin. Talaga naman. Tuloy ang pudol. Sigurado, mga OFW na apektado nito, ay padala na padala brainwash ang utak brainwash na brainwash. Pag ang utak mo dito ay hindi open, naka-close lang, ay maniniwala ka dito kasi nga ay magaling dumali ito. Kawawa yung mga OFW. Iba't ibang iba't ibang bahagi ng mundo naniniwala dito. Kaya lang ngayon, siyempre meron pa rin. Kasi nga pag nagla-live ito, dahil pa rin marami pa rin namimigay dito sa kanya. Nagsisend ng GCash, ganyan, or padala sa YouTube, ganun. Pero pag naiipon niya, malaking halaga yung mga kaibigan. Budol na budol niya Continue lang. Tayo tutulong ulit. Ibalik natin yung dating sigla ng FLM family. So yun, tapusin ko muna itong ating humanitarian at ayoko muna isipin yung mga basher. Pero kilala ko na, tapusin ko lang ito humanitarian. Bibirahin ko yung mga yan. Which 1% lang ang chance na ito'y totoo, mga kahombre ko, 1%. Very slight chance, mga kahombre ko. Huwag po nating gawin yan. Kasi nagkalat-kalat po kung saan-saan ang address nitong tao na ito in courtesy of Fuji News Vlog. So, inevitable po, mga kahombre ko. Rental na ibang bahay. Iba-iba. Wala nang sariling bahay. Trilyonaryo, wala sariling bahay. Na maraming naiinis sa kanya and eventually, mga kahombre ko, padadalan siya ng kung ano-ano. Pero ito po ang panawagan ko sa mga kahombre ko. Lumaban po tayo ng patas. Kasi sa pagkakataon na ganito, mga kahombre ko, totoo din naman na hindi siya ang inaaberya nyo, kundi ang mga rider. Kawawa naman. Kasi anyway, hindi naman niya yan babayaran. Titinda. Ako sumig. Kasi yan ang
Ako ang ano nito Ako ang isa sa mga kumbaga para maano nito. Dating loyalist or number 1 defender si Mac Pablo. Tinabla na rin. Tabla-tabla long time ago pala. Long time ago na ito. Tinabla. Kaya lang ito ginamit talaga niya. Sahod nito ni Mac Pablo ibinigay pa dito kay Mang Hussein. Nabudol din. Number 1 defender na binudol. Talaga naman itong si Pulaong na ito ay talagang number 1. Ano? Buti na lang lumabas si Makagago. Ayan, si Pulaong. Okay? Hanggang dito na lang mga kaibigan. At ano masasabi nyo? At sobrang haba nito. Ang live ni Makagago na ito, video niya. Na umaabot yata ng 1 oras kalahati. Alright? Hanggang dito na lang. At anong masasabi nyo? Huwag kayo maniwala dito sa tao na ito. Sigurado. Si Pulaong na ito ay baka pag naniwala kayo, ay baka ma-schema, mabudol nga kayo, magbigay kayo ng kapirahan. Alright? Hanggang dito na lang. At subscribe my channel. Don't forget, comment. Bye-bye. Thank you.